tubig, merong iba na nilulubog din sa tubig. Pero kapag nauna, yung baptism, yung paglubog sa tubig, kaysa doon sa pagtanggap sa Panginoong Yesus, hindi po ito ang tinatawag natin New Testament baptism. Yung New Testament baptism na tinatawag nila, yung believer's baptism ay pagtitiwalaan mo muna ang Panginoon sa buhay mo, anyayahan mo siya sa buhay mo, and then susunod ka doon sa kanyang utos na bautismo. Yung bautismo po, yung tubig na ito, ay pwedeng panlinis lamang ng physical na katawan natin. Hindi pwedeng kailan pa man pwedeng panlinis ng ating spiritual na buhay, ng ating kaluluwa. Ang isang taong sumusunod sa utos na bautismo ng Panginoon, ay ibig sabihin, inanyayahan ni Jesus sa kanyang buhay. So pag inanyayahan mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo, ang susunod na utos na binigay sa iyo ng Panginoon ay yung pagsunod sa kanyang utos na bautismo via New Testament way. Kasi ninyo, hindi natin tinatawag na binigyan. Dahil ang tamang salita rito ay bautismo. Ang Griegong salita niya ay baptismo. Ibig sabihin, dinubog sa tubig, pagkatapos ginahulog. Ang bautismo ay walang point sa kaligtasan. Kaya ka nagpapabautismo dahil ikaw ay ligtas na. Isang symbolic na isang picture ng isang taong sumusunod kay Lord, nilubog mo sa tubig, sumama sa kanyang kamatayan, at pag-ahon mo sa isang tao, parang that person is raised to a new life. Ito'y symbolic. Ito ay bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. And tayo po ay blessed because meron tayong mga kapatid who are willing to follow the Lord in believer's baptism. Una, inanyayahan nila ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay, at pagkatapos, ito po yung next step. We can only imagine what could be the next step na susundan nila sa ating Panginoon. May nakapagsabi nga, na yung bautismo is your ordination to Christian service. Kahit na ano ang yung vocation, when you follow the Lord in believer's baptism, you're ready to serve Him. Ibig sabihin, balikan niyan po yun. Dahil ito ay bahagi ng isang New Testament command, ay kinuha na rin natin yung opportunity na bahagi ng ating church membership is that you have to be baptized. So pag ikaw ay nabautismohan dito sa MCCF, you become a full member ng ating simbahan. So yun po ang isa sa mga significance nito. And meron pa siyang isang significance. Hindi lamang malilinisan yung ating katawan, physical na katawan, hindi lamang sumusunod ka sa Panginoong Yesus. Ang sabi ng Bible, ito ay isang pangako ng isang malinis na konsyensya kay Lord. Bakit malinis ang konsyensya? Unang-una, kung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, at pagkatapos ikaw ay hindi sumusunod sa utos na bautismo ni Lord, para mo sinasabi sa Kanya, gusto kitang maging tagapagligtas, pero ayaw kitang maging Lord. Kasi pag Lord, dapat sinusundan mo siya. Eh ang utos niya ay yung believer's baptism. And yung continually say no, ang ibig sabihin, hanggang doon ka lang sa yung Christian life. Whenever obedience and service ang pinag-uusapan, parati kang bumibigay, parati kang wala. Kasi ito yung second command niya. Okay, kaya ginagawa po natin ito, ngayong araw na ito, bali in observance doon sa ikalawang ordinance na binigay ng Panginoon. We're baptizing today yung ating mga kapatid because they obey the Lord sa kanyang command ng baptism. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito that you are allowing ang iyong mga anak sa opportunity ito na makasunod sa iyo sa inyong utos na bautismo. Pagpalain po ninyo ang pagkakataon na ito, even yung decision, may leave an imprint sa kanilang buhay. That as they do this, alam po nila na ginawa mo rin ito at bilang pagsunod sa iyo, ay sumusunod sila sa iyong utos na bautismo. Dahil ito po ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan, Panginoong Jesus. Amen.